Mainit na balita. Yung pinakalayunin kung bakit pinatawag ay yun nga, para siya sa atin ng performance, ngunit may kinalaman doon sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Yun. Kaya lang, ang napansin ko sa umpisa pa lang, hindi naman sa hindi nakadirekta sa pagpapababa. Tinitingnan nila kung saan nagkakamali daw. Bakit po hindi natin tinitingnan din yung ibang mga factors? Okay. Bakit parang ang nakikita ko po, nakatuon lamang sa NGCP, pinapakita natin dito na talagang gusto nating hanapin yung kaparaan para natin may babang kuryente, pero paikot-ikot kayo doon sa NGCP. Kasi po ang nangyayari, parang nakikita ko, you're all barking on a wrong tree. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Si Dan Fernandez, talagang... Ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Yung mga dokumento ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Paano po? Nanguusig po tayo, pero yung sarili po natin, hindi natin hinuusig. Sa kahapon ay nanonood po ako. Ito ang pinag-uusapan din po ngayon maging sa social media ukol dun sa pagharap niyo po sa franchise committee ng Kamara del Representante at mukhang ang pangunahing pinagtutunan ng pansin ay ang franchise po, prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP, Kong. Ako nga ay dumalo ron dyan sapagkat nakita ko ang pag-uusapan ay yung performance daw ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito yung nag-iisang transmission system natin. Walang ibang transmission na nag-ooperate dito sa ating bansa, ito lang. NGCP lang, hindi kagaya ng ating mga generation plants na marami yan. Marami. Marami rin tayong distribution. Pero ito, isa lang. Napag-isip-isip ko, sabi ko, parang matagal pa yung expiration ng nito ng prangkisa. Kailan po ba dapat? Palagay ko, kasi binigyan namin ng 50 years yan eh. 50 years palagay ko, na prangkisa. Baka 2052 pang Matagal pa. Sabi, naging curious ako ngayon, dumalo ako ron. Bakit kaya sinisiyasat na ang performance ng Bagamat siyempre, dun sa mga terms nung prangkisa, Jen, Nelson, sinasabi naman doon na pwede namang reviewin. Anytime. Pwede namang siyasatin anytime para malaman kung yung patakaran na nakasaad sa prangkisa, yung mga terms of preference, ay kung natutupad. Okay. Pero gusto ko pa rin makinig. Ngayon, doon sa paunang salita ng chairman, ang ating kaibigan, si Congressman Gus Tambunting. ng Parañaque, yes. Yung palang yung pinaka-intensyon, yung pinaka-layunin kung bakit pinatawag, ay yun nga, para siya sa atin ng performance, ngunit may kinalaman doon sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Yun ang pangalayunin. Maganda. Di lalo akong naging interesado sapagkat alam mo naman, yun ang aking pinipilit na sa advocacy niyan, Kong. Sabi ko, maganda ka kung usapin ito kung ang pinakalayunin na tinutumbok pala ng pagdinig na ito ay sa pagpapababa ng singil ng kuryente. Nagtiyaga ako ron, Kaya lang, ang napansin ko sa umpisa pa lang, hindi nakadirekta sa pagpapababa eh. Ganun pa. Tinitingnan nila kung saan nagkakamali daw. Yung aligasyon ng pagkakamali, ng delay, ng ganito, tsaka ganyan. So sabi ko, teka muna, Mr. Chair, parang nawawala po ako, pasensya na kayo, sapagkat dinig ko po sa salita po ninyo, ang pinakalayunin, bagamat tinitingnan nga natin ang performance, pero sa layunin, na makita natin ang kaparaanan para ibaba ang kuryente. Wala pa po akong nakikitang ganun sabi ko. Nakalimutan na po ba natin yung napakaraming mga dapat nating gawin para maibaba ang kuryente? Ba't hindi po tayo mag-umpisa ron? Yan ang simula, Nelson. Ayun.
Kasi ang narinig ko dyan, Kong, ito ho ay napunta ata doon sa mga funder, may-ari ng kumpanya, na ito daw pong NGCP, baka kontrolado ng mga Chinese national. Yun ho ang narinig kong mga tinatanong ho ng kapwa niyo mambabatas eh. No, sumagot yung mga opisyalis ng NGCP. Opo. Wala po kanyang katotohanan, yan pong chismis na yan, na meron pong offshore button, push button, na kapag kayo na'y pinindot mo, Opo. Magbabrown. talagang mapapasailalim tayo ng pusikit na karimlan. Opo, oho. Hindi po totoo yan, sabi niya, wala pong ganyan. Ano? Oho. O de, yan, sinusuyod nila yung kung ano-ano. De, sabi ko, teka muna. Bakit po hindi natin tinitingnan din yung ibang mga factors kung bakit po ang kuryente natin ay napakataas? Okay. Bakit parang ang nakikita ko po ay nakatuon lamang sa NGCP, para bang siya lamang ang pwedeng pagmulan ng ikabababa ng presyo ng kuryente. Kasi po, pag tinignan po natin yung share sa cost po ng ating binabayaran ng kuryente. Halimbawa po, ito yung ating monthly bill. Transmission. Ako po, nakwenta ko na yung costas, yung Gastos, sa kabuuan. Opo. na pinanggagalingan sa transmission, 3% lang eh. Sa kabuuan po ng binabayaran ko, 3% lang. Base doon sa binabayaran mo. Yung electric bill natin, base sa buwan-buwan. electric bill. Opo. Yung pong generation ka ko, 52%. Yung mas malaki yung pala ang pong generation distribution, charge. 25%. Opo. Kung tayo po'y seryoso at practical, na hinahanapan po talaga natin ng paraan kung paano natin maibababa, ang ibig ko po sabihin, let's go to the jugular. Hindi sa malaki. Ay, siyempre naman. Ba't di po natin puntiryahin ka ako yung talaga pinagmumula ng kaitaas-taasan ka ako ng kuryente na sa 52%. Nasa Tama nga naman, generation. generation. Kahit na meron tayong makita dyan, bahagi lang yung 3%. Baka wala po tayong Wala tayong masyadong... mabababa na doon. Di ba? Oo, mababa na eh. Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Oho. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Ano? Alam po ninyo ako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%, sinasali po niya yung ancillary services. Aha. Kasi katungkulan po niya na bumili rin ng bahagi ng konting kuryente para ma-maintain po. Opo. Yung, kumbaga sa, alam mo, sa ano ng... Sa highway. Sa highway, merong maintenance yan. Yung Hindi naman capacity. kapag ka sumaltik yung anong ganyan, kapag ka walang laman na talaga. Masisira. Kamukha na sasakyan mo, hindi po pwede yung wala kang reserba na ano doon. Talaga zero. Bawal. So, lumilitaw talaga na, talagang inuusig. Aha. Sabi ko, kamukha ng, alam mo, tinanong ko yung ERC, Nelson. Chairman Di Malanta. Hindi pa ako, Madam ERC, kayo po naman ang minsan may kasalanan din. Tingnan po ninyo, hindi po kayo nakagawa nung tinatawag nating regulatory reset sa loob po ng 2 peryodo. Ano po ako, ang impact kung ang pag-uusapan ay yung operational cost ng NGCP? Okay. Opo. Palagay ko po, wala. Bakit niyo po ako nasabi yun? Oho. Hindi naman po sila nag-file ng loss eh. Ang nakita ko pa nga, nag-file nga po sila ng, ng retain, yung pong, yung pang tawag doon, yung pagka, kukuha ka na para i-distribute dividendo, sabi niya. Opo. Malaki daw po dividendo kasi nila Kong eh. Hindi mo ka ako naman sinasagot eh. Maaaring mag-dividendo dahil kailangan ng stockholders. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila nagkaroon ng damage kung pag-uusapan na hindi mo pagkakagawa ng regulatory reset. Opo. Kasi palagay ko nga po hindi kanya. Kasi po dapat ang inuna nila ay ganito, ganyan. Aha. NGCP sagutin mo. Di sinagot siya ng NGCP. Opo.
Hindi po kanya, wala nga po doon. Pero yung under recovery po namin, kanyang ganun, kung pag-uusapan po, yung capital pong inilagak namin dyan, meron po kaming under recovery. May O magkano binabawi ka pa. yung under recovery mo? 200 billion lamang naman po kanya. Ako, laki. O yan na po yung sinasabi ko kung ganyan. Uusigin po natin yung tao, pero kayo po, may kasalanan din po kayo riyan. Oho. Pero, Mr. Chair, kung ang tutuntunin muna natin, kung paano natin ibababa ang kuryente, marami po tayong may papakitang paraan. Hindi po sa paraan na usigin lang natin ito. Opo. Halimbawa po, usigin po natin ang mga sarili natin. Sabi ko, kayo po sa ERC, di po ba dapat panagutan po ninyo yung tinatawag po nating retail competition and open access? Opo. Yan po ang pagmumulan ng isa sa ikabababa ng presyo ng kuryente. Tama po ba? Tama po. Sabi niya eh. Ngunit dahil hindi po ninyo ginawa yung regulasyon, yung tuntunin, para itaguyod po natin yung programa under the ARCOA, hindi po natin natitake advantage yung murang kuryente. Tama po ba? Opo. Oh. Meron pa po yung isa, yung aggregation. Mas malaki pa po ito. Sapagkat mas malalaking komunidad na nagsasama-sama dito na dapat sana kumalas na doon sa traditional na merkado. Opo. Sino pong may kasalanan? Hindi po ba kayo? Opo. Paano po? Nanguusig po tayo pero yung sarili po natin, hindi natin inuusig. Oho. Paano po yung sinasabi kong system loss? Ayan. Hanggang ngayon po, pinagtatalungan natin eh. O wag na po yun. Kung halimbawa po, tanggalin natin po yung 12% VAT Ayan, yung sa value ating added tax. kuryente. Oho. Yan po kanya yung immediate na talagang bababa po. Ba't di po natin Mr. Chair, ba't di po yan ang pag-usapan natin? Oho. Naghahanap po tayo ng kaparaanan. Ha? Oho. Para bang pinapakita natin dito na talagang gusto nating hanapin yung kaparaanan para natin may babang kuryente, pero paikot-ikot kayo doon sa NGCP. Ako ang napansin ko po Ito po yung para ibaba po. Gusto nyo ibaba? Alisin po natin. Gumawa tayo ng batas, alisin natin ng 12% VAT sa kuryente. Hindi, bagsak yan. Bagsak yan. bawas agad ng 12% yun ko. Immediate po. And significant. Yes, sir. Nakita mo. Meron pa nga eh. Alisin natin yung excise tax ng petroleum, ng fuel. Okay. Yun ang ginagamit nila. Yan Parang ang ginagamit natin panggatong. Opo. Bukod sa coal, siguro kako mga 30% ng ating generation sets Crudo. crudo ang ginagamit Yes, natin. opo. 12% excise tax yan, opo. Kapag inalis mo yung excise tax niyan, di ba bababa ang presyo ng crudo ng panggamit? Yes, sir. Bababa po talaga. Sinasabi ko na sa inyo eh. Ba't po tayo? Paikot-ikot. Ba't iniikutan po natin yung kulang lang? Ilang percent ba yung excise tax kong sa petrolyo? Parang 6%. 6%. Mga ganun. 6 o 7. Tama. Itong si Dan Fernandez, talagang ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, ganito. Pinay yung mga dokumento ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang nasaan po ka ako nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission. Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala tayo sa kompetensya kong eh. Di ba? Kaya, hindi kasi natural monopoly talaga ito eh. Nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Opo. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag ka natin tinanggal yan, mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuin muna. Pagkatapos, nandun yung nandun yung IMAP. Yun. Naku, laki din ng papel ng IMAP. Ano po ba ang papel ninyo, Mr. Representative, ng IMAP? Kami po kayong independent market operator. Operator po pala kayo. Hindi po ba dati ang kumukolekta po ng market fees,
PEMC. Opo. Ba't meron pa po kayong... kasi po yung nandun po sa ADMO Alam ko po yung ADMO. Ang gusto ko pong kung ba't meron pa, nandyan pa kayo, kaya naman gawin ng PEMC. Ng PEMC na, oho. Yun po kasi, nga, yun ang napagkayarian. Opo. Ang tinatanong ko po, bakit kasi nagkayarian pa kayo dyan? Samantalang ka ako, pwede naman ito. Oho. Kasi po, ang nangyayari ngayon, yung dapat kolektahin ng PEMC, kinukolekta nyo, kaya doble po. Hindi po kanya, hindi ka ako. Oho. Huwag ka muna magsasalita ng tapos. Maaring ikaw nang kumukolekta ngayon, pero yung share ng PEMC, kinukolekta mo, kaya doble ang koleksyon. Kapag Ganon, dumoble ang koleksyon, nakakatipid ba tayo sa presyo ng sa bill natin? Pandagdag nga sa bill namin yan Totoo hindi. Nakakadagdag nga po. Kaya nga, lahat po kayo nakakadagdag kung bakit po tumatas ang kuryente. Pagkatapos, ang sinisingil po ninyo, ang inuusig lamang po nyo, itong NGCP. Ayun. Oho. Kala naman nyo, kinakampihan ko na naman ang NGCP. Hindi po, nililiwanag lang po natin ito. Ang hirap po kasi rito, pagka pinagtanggol mo ito, kakampi mo. Hindi po, ang pinagtatanggol ko po, Kung ano yung yung tama. katwiran kahit kailan. Yes, kung ano yung katwiran. Hindi po ako lumalabas po sa katwiran. Oh. At i-assist nila Bakit kung po ang tama ba o nangyayari? hindi, di ba? Kasi po ang nangyayari, parang nakikita ko, you're all barking on a wrong tree. Oho. Yun lang nakikita ko. Ako naman kong, kasi kagabi nanonood ako, umabot ng alas 10 ata ko, wala na kayo sa talagang... Sa lamig naman kasi noon Opo, tsaka hanggang kahuli-hulihan, si Congressman Dan talaga ang napakainit hanggang sa kahuli-hulihan tanong ko, Naiintindihan mo naman kung ano yung tinatanong niya. Yung totoo lang. Ang dami pong hinahanap mesadong mga technical ko. Hindi nga, yun nga Kaya nga, parang irrelevant lahat yung mga ibang sinasabi niya.